Ano ba? Trip ka naman eh. Ba't mo nilipat? Next step na yung favorite ko eh. Yung Cebu Dancing Inmates. Alam mo, image din naman yan eh. Yan na lang ang panoorin mo. Nagkakasiksikan nga lang sila. Agaw trip ka, diyan ka nga. Teka, cool ka lang. Teka, ano bang nakalaya na si Marco? Yung kababata mo? Talaga? Napatunayan na wala siyang kasalanan? Eh, akala ko ba hindi umuusad yung kaso? At 4 na taon pa siya dun. Alam mo, pasalamat tayo sa EJO ng Supreme Court at makakasama na natin ulit yung sakitin natin pero nakakatawa natin kaibigan. E-Joe. Teka, ano ba tong E-Joe na to? Ito ba yung pagka may nasalubong ang Amerikano sa sabi mo? E-Joe? How you, Joe? Joke ba yun? Puro kalokohan eh. Ang EJO, ibig sabihin ay Enhanced Justice on Wheels. Yan ang EJO. Hey! Nakakampas ka naman. Teka. Paano ba nakalaya itong si Brother Marco? Ha? Ano bang ginawa nitong E-Joe na to? Alam mo, kasi, bahagi rin kasi ang EJO sa Philippine Development Plan. Programa to sa ilalim ng cluster ng kapayapaan at pananaig ng batas. PDP. Sa PDP, sa pag-unlad, mayaman man o mahirap, kasama ka. Ibig bang sabihin ng Enhanced Justice on Wheels of E-Joe ay hustisyang nasa pulong, yung umiikot? Kaya nga Justice on Wheels eh. Kasi, yan yung nakita mo yung bus na yan. Yan. Ano bang meron dito sa E-Joe bus na to? Eh, itong EJO bus ito yung air-conditioned bus. Ha? Ano naman, pero hindi ito pampasahirong bus ha. Ito mo, opisina ang dating ito. Alam mo, ito ay para ilapit sa bayan na magbilis ang hustisya. No? Tulad itong mga bus na ito na. So, ibig mong sabihin, dito mismo, nalitis si Marco? Tama, no? Ganun nga. Halimbawa, no? Itong tinapay, no? Tinapay. Yeah? Ano yan, no? Itong tinapay ito, yun yung EJO bus, no? Nahahati ito sa dalawa ng parte, no? Pati na rin. Ayan, yan na, di ba? Ang unahan at unahan. Sa unahan, makikita ang courtroom. Ito yun. Ito yun. Tignan mo. Dito ginagawa ang paglilitis. No? Sa hulihan naman, no? Naandun ang mediation room. Wow! Ay! Yan. Diyan pinag-uusap ang mga kabilang panig. So, may judge din sa loob ng tinapay na, joke lang, sa loob ng E-Joe bus na to. O naman, kasama ng judge, yung mga clerk ng korte, o yeah, taga-usig, o yung mga prosecutor kung tawagin, no? Public attorney, stenographer, docket clerk, process server, siyempre kailangan din ng driver, pastor, di ba? At siyempre, may security guard din. Nagets ko na. So sa E-Joe, parang paglilitis lang sa loob ng tradisyonal na korte. Nilipat lang sa bus. Teka, bakit hindi na lang sa loob ng tradisyonal na korte gawin yung paglilitis? Ba't kailangan pang gumamit ng bus? Balita ko, 8 million daw isa nito eh. Kasi alam mo, itong E-Joe kasi, para to sa mga taong walang access sa korte. Yung nasa lugar, katulad ngayon, sa Murong Rizal kami. Salamat. No? Hindi kaya pumunta ng korte yung ganyang kalalayong lugar. May kasong hindi niya kaya i-accommodate sa traditional na korte dahil sa sangkaterbang kasong nakakabinding. Sabagay, hindi ko madadala sa korte kung tago ang lugar na kinalalagyan ko, lalo na kung nasa mga baryo, di ba? At hindi lang yan, no? Pagbibigyan din ito yung hustisya, yung mga mahihirap, at yung mga walang kakayahang kumuha ng magaling na abogado para ipagtanggol ang kanilang panig. Lahat ba ng kaso pwedeng idulog dito sa Enhanced Justice on Wheels? Di lahat eh. Pero alam mo, madalas ay, yung mga usapin na yan, may kinalaman sa hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Sa lupain, sa bahagya na physical injury, mga ganun, no? Maswerte pala si Marco na, ano nga, di ba? Napasama siya doon sa E-Joe. Dito. Bakit?
Hindi ba lahat ng kaso pwedeng makinabang dito sa EJO? Priority kasi ng EJO ang mga presong nakakulong na lagpas sa maximum penalty. Pero maganda na rin to dahil sa EJO, no? Una, napapabilis ang paglilitis. Diba? Pangalawa, nababawasan mga presong nagsisiksikan sa maliit na selda. Pangatlo, no? Hindi mo na kailangan pang maghintay ng napakaraming taon para lang matuldukan yung mga kaso mo. Ayos Maganda nga at napalaya yung mga katulad ni Brother Marco na wala naman talagang kasalanan, ano? Bukod sa makakasama niya na yung pamilya niya, makakatipid pa ang gobyerno sa pagpapakain sa kanila. Lahat ba ng lugar sa Pilipinas meron ng EJO bus? Hindi naman. Pero nagkalat na rin ng mga EJO buses eh. No? Tignan mo to. To. Alam mong inilaan ang mga EJO buses sa mga lugar na may maraming pending cases. Teka, may nag-text sa akin. Oh, sabi, puro hearing lang daw ang nangyayari sa loob ng EJO eh. Iba mo naman cellphone mo. Pero alam mo, nope. Pwede mo rin dalawin ng mga preso dito, no? May mga legal, medical, at dental aid din na ibinibigay. Meron pa nga team building yun. Ayos Eh kung nagkalat ng EJO bus sa buong Pilipinas, ibig sabihin, marami na nga tulungan nito. Alam mo, pang 6,891 na si Mato sa mga presong napalaya dahil sa EJO as of September 2012 yan, ha? Eh, paano tulala ka? Inisip ko kasi si Marco eh. Alam mo, umiiyak sa akin dati yun dahil sa sobrang pag-aalan niya sa pamilya niya. Alam mo, bigyan namin EJO na nabibigyan ng boses yung mga mahihirap, no? At nabibigyan justisya yung wala at mga walang koneksyon. Masyado. Tara na! Saan yung punta? Di ba sabi mo, lilibre mo ako? Nakakalimutan mo na. Ay, siyempre! Nung makinapay ka. Hinawakan mo na to eh! Uy!